It is confirmed na itong si Shanks ang Destined Child. Nangangahulugan ba ito na siya dapat ang kakain ng Gomu Gomu no Mi? Na way back then, alam na niyang ang tunay na form nito ay ang Hito Hito no Mi, Model Nika. Kung gano'n, nangangahulugan din ba ito na siya dapat ang destined na ang makakuha ng ability ng Sun God Nika at ang magiging susunod na Joy Boy? Na kung iisipin, hindi naman imposible. Tulad ng nakita natin sa Egghead Island nang inirelease ni MS ang pinakamalakas na haki ni Joy Boy mula sa Silang Tay. Oo, alam na ng lahat na napakalakas ng haki ni Shanks. Pero tandaan nyo na sinabi ni Joy Boy na yun ang pinakamalakas niyang haki. Na rason nga kung bakit hindi lamang na-cancel ang demon form ng mga Gorosei, kung hindi pinanginig pa nito maging si Imu. At kung hindi kayo naniniwala guys, balikan nyo lamang ang conversation sa gitna ni MS at nitong si Joy Boy nang magkaroon ng konting flashback sa gitna nilang dalawa bago i-release ni MS ang haki ni Joy Boy sa Egghead. Pero maging itong si Dory at si Brogy ay nagawang ikumpara ang haki ni Shanks sa haki na ni Joy Boy with the possibility na hindi pa nga nag-all out itong si Shanks. So does it mean na may possibility na mas malakas pa ang haki ni Shanks kesa sa original na Joy Boy? Maaring ito rin ang rason kung bakit kinatatakutan siya ng mga Admiral at ng mga Gorosei. Tulad na lamang ng sinabi nila na kapag nagalit si Shanks, hindi nila ito makokontrol. Magiging napaka-troublesome ng pangyayaring yun para sa kanila, na para bang isa yon sa kinatatakutan nila na ayaw talaga nilang mangyari. Kung iisipin, literal naman na napakaganda ng kwento ni Shanks. Deserving niya na makuha ang titulo ng pagiging Destined Child. Dahil isipin nyo guys, mula pa siya sa world government mismo. Ang tatay niya ay ang former leader ng mga Holy Knights na ngayon ay isa na ngang miyembro ng Gorosei. Bigla siyang nakarating sa kamay ng Roger Pirates sa kamay ng Pirate King sa hindi inaasahang pagkakataon na kung saan doon siya lumaki at nahulma sa mas maayos na pananaw sa mundo. Hindi tulad ng kanyang kapatid na si Shamrock na nanatili sa pangangalaga ng kanyang ama na si Garling. Nang dahil sa encounter na yon, nabuo ang Shanks na kilala natin ngayon. Tulad ng kung paano niya pinigilan si Kaido sa Marineford War at ang pagpigil niya kay Green Bull sa Wano. For sure, marami pa siyang behind the scenes act na hindi lang masyadong na-feature sa kwento. Now, arguably, siya na ang pinakamalakas sa verse excluding kay Imu at sabihin na din natin na kay Mihawk dahil hindi pa naman natin kayang patunayan yan ngayon, so wag magagalit ang mga Mihawk fans guys. There is also this chance na pwedeng dumaan sa pagiging isang Holy Knight itong si Shanks. Kung babalikan natin ang latest chapter, way back sa flashback na nangyari nang bisitahin itong si Shanks ang bahay ni Rippy at ni Scopper Gaban, malinaw na malinaw sa scene ng pag-uusap nila ni Gaban na meron siyang unusual na tattoo sa kanyang kaliwang braso. May mga nagsasabi na ito ang tattoo mula kay Whitebeard, ang tattoo mula sa mga Celestial Dragons, at syempre ang tattoo mula sa Holy Knights. Now honestly, marami talagang magmamatch kung sisilipin natin, tulad na lamang ng form na to ni Kid. Kahawig, di ba? Tulad na lamang na kung sasabihin nating parehong buhok nila, parehas itong kulay pula. Pero wala namang rason para maging konektado sila sa isa't isa, lalo pat naglaban na nga sila at pinatumba na nitong si Shanks ang Kid Pirates. Oo, pwedeng sa Celestial Dragons din, pero wala pa tayong nakikitang ganitong klase ng tattoo na nakatatak sa mga Celestial Dragons. Tangi ang tattoo lamang na nilalagay nila sa mga sleeves nila na napakalayo naman mula sa tattoo nitong si Shanks. For me, masasabi ko na ang pinakamalapit na marka ay ang marka ng mga Holy Knights. Huwag kayong malilito, hindi ko tinutukoy ang tattoo ni Summers na nasa kanyang kaliwang braso nang una siyang isamo ni Gunko sa Elbaf. Kung hindi, ang marka na nasa armbands ng mga Holy Knights. Although oo, hindi exact, pero you can see the resemblance. Meron lamang slight difference sa details na nadagdag sa mga Holy Knights na hindi natin makikita sa tattoo ni Shanks. Na para bang may horns, na para bang may sungay sa marka ng armbands ng mga Holy Knights. So possibly, pwedeng nangangahulugan yun na sila ay in deeper contract or in deeper pact sa Devil's contract ni Imu. Na pwedeng fully under control na sila ni Imu while si Shanks naman ay partially or at least hindi pa 100%. Na dahilan kung bakit ipinakain niya nga ito sa Sea Beast para hindi na ito makumpleto pa. Pero bakit nga ba ipapakain ni Shanks sa Sea Beast ang braso niya? Kung pwede naman na putulin na lamang niya ito ng magsarili. I can only think of one reason guys. Hindi pwedeng putulin ng individual na nasa contract ang kontrata. Hindi pwedeng sila mismo ang pumutol sa pact.
And since by then ay nakain na ni Luffy ang Gomu Gomu no Mi o ang Hito Hito no Mi model Nika, tinanggap niya na kailangan niya ng pagkatiwalaan si Luffy. Therefore, siya na ang pinakaunang tao na napalaya at na-liberate ni Luffy sa pamamagitan ng pagsasakripisyo niya ng kanyang kaliwang kamay. May mga magtatanong na naman, bakit sa harapan pa ni Luffy niya yung kailangan gawin? Pwede namang sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon na marami namang tsansa na pwedeng ipain at ipalapa niya na lamang kanyang kaliwang braso. Pero common sense na lang to guys, at hindi nyo din ito may isip kung hindi pa na ipepresent at na-introduce ang kanyang kapatid na si Shamrock. Dahil kapag ginawa niya yon sa harapan ni Luffy, ang pagkaputol ng kanyang kaliwang braso, magkakaroon ito ng advantage. Hindi malilito si Luffy once na magpakita sa kanya si Shamrock. Dahil napaka-obvious naman na tingnan kung sino sa kanilang dalawa ang walang kaliwang braso. Therefore, madidistinguish at makikilala niya agad kung si Shanks ba ang kanyang nasa harapan o ibang tao. Now of course, again, this is just an assumption, a theory. Kaya oo, pwede kayong ma-inspire at magka-idea mula dito, pero uulitin ko sa inyo guys, this is not yet confirmed. However, kung totoo nga at mag-match nga ang ating assumption na ito, ang ating theory na ito sa susunod pang maire-release ng mga chapters, that would mean na ever since then, hindi talaga si Luffy ang nakatadhanang maging ang Warrior of Liberation, ang nakatadhanang makakain ng Hito Hito no Mi at ang maging susunod na Nika kung hindi itong si Shanks na sa napakaliit na aksidente, nakuha niya ang posisyon na dapat ay kinalalagyan ngayon itong si Shanks. But it will be quite contradicting guys, diba? Dahil kung iisipin natin, nabanggit naman sa kwento na ang Gomu Gomu no Mi o ang Hito Hito no Mi fruit na ito ay pumipili mismo ng kung sino man ang magiging susunod na user nito. Meaning pinili niya talaga si Luffy. Kaya naman wag din nating alisin ang alternative theory na ito na pwede rin naman na ang kahulugan ng sinabi ni Gaban na ang Destined Child or ang Child of Destiny ay ang magsisilbing guide at ang gagabay sa susunod na Joy Boy. Sa susunod na magtataglay na kakayahan ni Nika at ang magiging Warrior of Liberation. But regardless, whatever it is, napaka-solid ng revelation na ito guys, na maging sa napaka-significant na build-up ng karakter nitong si Shanks, may mas idalalim pa pala ito. May mas deeper na significance pa pala ang existence niya sa kwento. But what about you guys? How about your ideas? Ilagay nyo na yan sa comment section below para mapag-usapan pa natin at para mabigyan natin ng idea ang iba pang viewers. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na ring mo ng bell button para automatic ma-notify ka pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na kayo sa ibang platforms na yan para ma-notify kayo kapag may bago tayong update sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on Tuesday sa spoilers para sa chapter 1153.